Naging malapelikula ang buhay ng mga Villarama. Madaming naganap at malaki ang pasasalamat niya na naging maayos na ang lahat. Nagkabalikan na si Ma'am Hazel at ang asawa nitong si Sir Zeke. Masaya siya para sa amo at malungkot para kay Sir Adrian. Ilang araw lang siyang nag-alaga dito. Pinabalik din siya nito kay Ma'am Hazel. Nakita pa niya na madalas ang pag-inom nito ng alak lalo na nang nakipagbalikan ng amo sa asawa nito. Gusto niya itong damayan pero wala naman siyang magawa. Kasalukuyan siyang naglalampaso ng sahig. Tila umikot ang kanyang paningin. Napaupo siya sa sofa. Kulang yata siya sa dugo. Napansin din niya mabilis siyang mapagod. Pumasok muna siya sa kwarto upang magpahinga ng saglit. Tumunog ang kanyang phone. Dumatawag ang kanyang ina. Natitiyak niyang problema ang balita nito. "Tessa, kamusta ka anak? Kumain ka na ba?" Bago sa pandidigyang linyahan ng ina niya, mas lalo siyang kinabahan. Mukhang may hindi to magandang sasabihin sa kanya. "Nay, ano pong kailangan nyo?" Lumapit sa akin si Inchik. Nag-o-offer ng puhunan para sa sakahan. Umuwi ka na at gusto niya na ikaw ang makausap. Lumitaw ang plano ng nanay Lourdes niya. "Nay, ayoko pong kausapin si Inchik. Mas lalong ayoko makipagmabutihan sa kanya." "Tanga ka talaga. Mas gusto mo pang magpaalila sa ibang tao. Kaya mo namang baguhin ang buhay mo." Hindi na lamang siya kumibo. Ayaw niya makipagtalo sa ina. "Umuwi ka na dito. Mag-asawa ka na nang makaahon tayo sa hirap." Nang magkasilbi ka naman. Pinatayan siya ng cellphone ng ina. Nangilid ang luha sa kanyang mga mata. Wala pa pala siyang silbi. Kahit na pinapadala niya ang lahat ng sweldo sa pamilya at wala nang matira sa kanya. Kahit panty, hindi siya makabili. May naamoy siyang niluluto ng cook sa kusina. Parang babaligtad ang sikmura niya. Nagpunta siya sa banyo at naisukan niyang lahat ng kinain ng agahan. Nanghina siyang napasandal sa pader. At nalaki ang kanyang mga mata nang maalala na hindi pa siya dinadatnan. Putya, napahawak siya sa tiyan, nanginig ang kanyang kalamnan. Hindi naman siguro siya buntis. Lumabas siya ng malaking bahay ng mga Villarama. Aalis siya ng subdivision at pupunta sa pinakamalapit na butika. Bibili siya ng pregnancy test. Panay ang dasal niya na sana hindi siya buntis. Hindi pa siya handa na mag-iisang ina sa kalagayan niya ngayon na sarili nga niya ay hindi niya kayang buhayin. At ang tatay nito na si Sir Adrian, napapikit siya ng mariin. Nakabili na siya ng pregnancy test at agad na nakulong sa banyo. Binasa niya ang instructions, naglagay siya ng sample ng ihi sa maliit na lagayan at naghintay ng ilang minuto. Napakatagal ng takbo ng oras. Tila siya hihimatayin. Naihilamos niya ang kamay sa mukha nang makita ang dalawang pulang linya. Buntis nga siya. Isang beses niya lang ginawa. Nagbunga pa. Tila kinakapos siya ng hininga. Anong gagawin niya? Wala sa plano niya na mabuntis, lalo ng lalaki hindi siya mahal. Nangangata lang kanyang katawan. Sasabihin ba niya kay Ma'am Hazel at Sir Adrian? Para saan? Hindi naman siya tsak na papanagutan ng binata. Baka magkagulo pa. Naramdaman na lamang niya na unti-unti siyang napaupo sa banyo. Tumutulo ang luha niya. Hindi na niya alam kung ilang minuto siyang tulala. Tumayo lamang siya na madinig ang tawag ng isa pang kasambahay. Ilang araw na siyang balisa. Napating siya sa masayang pamilya ni Ma'am Hazel. Naghahabulan ang mga ito sa garden. Hindi niya maiwasang makadama ng inggit. Bigla siyang napahawak sa pipispang tiyan. May buhay na din sa kanyang sinapupunan. Magiging nanay na din siya. Wala nga lang ama. Hindi niya alam kung saan siya nakakuha ng lakas. Uuwi na siya sa kanila. Bubuhayin niya na mag-isa ang bata. Kasalukuyang naglalarong mga anak na lumapit siya kay Ma'am Hazel. Agad naman siyang nilapitan ng amo. "Ma'am Hazel, magpapaalam po sana ako na magbabakasyon po muna sa amin. Nagkasakit po kasi ang nanay ko. Wala po mag-aalaga." Gumawa na lamang siya ng dahilan. "Ganun ba? O sige, gusto mo na ngayong buwan at dadagdagan ko na din ang bonus? Kapag may kailangan ka ay magsabi ka lang. Huwag kang mahihiya." Hindi niya napigil ang sarili at napaiyak na ng tuluyan. Niyakap siya ng mabait na amo. "Maraming salamat po, Ma'am Hazel. Huwag ka masyadong malungkot at babalik ka pa naman." Hindi na lamang siya kumibo. Wala na siyang planong bumalik. Magpapadala lamang siya ng mensahe na hindi na siya makakabalik. Nagpahatid siya sa driver hanggang bus station. Hindi na siya babalik sa bayang ito. Desidido na siyang palakihing mag-isa ang anak. Nagkamali siya at walang mali ang sanggol kung idadamay niya sa kasalanang siya ang may gawa. Isang malakas na mag-asawang sampal ang sinalubong ng nanay niya pagtungtong pa lamang niya ng bahay.
Nagpadala na siya ng text message sa nanay niya bago pa siya makarating sa kanila na uuwi na siya dahil buntis siya. Hindi niya alam kung paano sasabihin kaya naglakas loob na siyang mag-text. Buisit ka! Wala kang kwenta? Alam mong naghihirap na tayo, nagpabuntis ka pa. Napakatanga mo! Sa halip na mag-asawa ka ng mayaman, nagpakatanga ka. Halos mabingi siya sa tila Armalite na boses ng ina. Hindi naman niya ito masisisi dahil talagang kasalanan niya. Natanaw niyang ama na malungkot na nakatingin lamang sa kanya. Nakarata ito sa higaan. Naoperahan ito sa kidney matapos ang ilang buwan ay na-stroke naman. Hindi na makarecover ang tatay Ruben niya. Wala silang pera para pampagamot dito. Sinong ama na pinagbubuntis mo? Tikom ang kanyang bibig. Muli siyang nakatikim ng sampal. Sino ang tatay ng pesting bata na yan sa tiyan mo? Hindi niya sasabihin at natitiyak niyang peperahan ng kanyang ina, lalo't malalaman itong mayaman ang nakabuntis sa kanya. Teka, hindi kayang asawa ng amo mo ang nakabuntis ay malandi ka? Hihingi tayo ng sustento. Babalik tayo sa mga amo mo ngayon din na malaman nilang nangyari sa'yo. Nangilabot siya sa gagawin ng ina. Hindi niya hayaang manggulo pa ito sa pamilya Villarama. Nay, please lang po. Huwag na kayo mandamay ng ibang tao. Hindi ko kilalang ama ng anak ko. Nalasing ako sa isang party. Tapos pagising ko may nangyari na. Ay, gaga ka! Muling dumapong kamay ng ina sa kanyang pisngi. Pinagsasabunutan din siya nito. Umawat ng kapatid na si Nelia na mas bata sa kanya habang tila masaya pang stepsister na si Minerva. Anak ito sa unang asawa ng ina. May maganda itong trabaho sa bangko kaya proud na proud ang nanay niya sa panganay na anak. Kunwari pang mahinhin, malandi rin pala. Nagdala ka pa ng kahiyan sa pamilya natin, sabi ni Minerva. Nay, dapat dyan palayasin, dugtong pa nito. Tama na yan. Nagulat sila na makitang nakatayo ang ama na nabuwal din. Agad siyang lumapit sa ama't napahagulhol. Mabait ang ama sa kanya at nasasaktan siya na makitang nasaktan niya ito. Binigo niyang ama, madami itong pangarap para sa kanya. Tay, patawarin niyo ko. Nagsisisi siya ngunit wala na siyang magagawa pa upang baguhin ang nangyari. Papanindigan niyang nagawang pagkakamali. Mabilis na lumipas ang mga buwan, nagpapacheck up siya monthly sa pampublikong ospital. Nakakuha din siya ng libreng vitamin sa center ng barangay. Kailangan na maging maayos ang anak niya kahit na wala siyang pera. Naglalakad siya sa palengke upang bumili ng isda at gulay. Gusto niyang maglakad dahil ehersisyo na din at kabuanan na niya para maging madali ang panganganak niya. Napahawak siya sa tiyan. Parang humihilab na, medyo malayo pang ospital. Naghahanap siya ng tricycle na posibleng masakyan, ngunit may mga sakayang nagdadaan. Naglakad na lamang siya, naramdaman niyang umagos ang tila mainit na likido mula sa kanyang puwerta. Nanginginig na kinuha niya ang cellphone na tinawagan si Sandra. Nakatira ito sa malaking bahay na malapit sa palengke, kaya itong una niyang naisip na hingian ng tulong. Napaupo na siya sa gilid ng kalsada, matindi ng hilab ng kanyang tiyan. Agad na dumating si Sandra at dinala siya sa ospital. Sandra, bakit sa ospital na ito? Wala akong pambayad. Sa pampublikong ospital na lang. Ano yan na makitang pumaradang kotse nito sa pribadong ospital sa kanilang bayan. Ako ang magbabayad. Sandra, sa kabilang ospital na lang tayo. Awat niya sa kaibigan. Huwag ka na makulit. Ang problemahin mo ay kung paano mo mailalabas ang anak mo. Pinasok na siya sa delivery room. Hindi niya alam ang gagawin, ngunit mababait ang mga nurse at hindi kagaya sa ospital na pinagpa-check-upan niya. Hindi na maipintang mukha niya sa sakit ng bawat hilab. Pinahiga na siya at pinabukaka. Nahihiya pa siya noong una, ngunit kailangang mailabas ang anak. Mrs., umiri po kayo kasabay ng malalakas na paghilab. Anang doktor. Hindi niya alam kung paano umiri. Halos mapatid ang ugat niya sa leeg. Saglit na ligaya, ngunit hindi malilimot na sakit. Pero para sa anak ay handa siyang gawin ang lahat. Napakapit siya ng matindi sa hawakang bakal. Hindi niya nakaya. Napakasakit ng kanyang tiyan. Napapasigaw na siya sa bawat hilab. Mrs., push pa po. Nakikita ko ng ulo. Malapit na po. Konti na lang po. Anang doktora. Tumutulong ng mga luha sa kanyang pisngi. Hindi niya nakaya. Pinipilit niyang ibigay ang huling lakas upang mailabas ang anak. Isang malakas na iri ang ginawa niya kasabay ng pag-iyak na isang sanggulat ang pagkawala niya ng malay. Niyaya si Tessa ng kaibigang si Sandra. Ipapasyal daw nitong inaanak na si Aiden na 3 taong gulang na. Kaklase niya nung high school si Sandra. Anak mayaman ito at napakaganda. Pero hindi pa ito nagkaka-boyfriend muli mula nang mamatay ang first love nito noong high school sila sa isang aksidente.
Nagbabantay silang dalawa sa batang naglalaro sa playground na may kasamang coffee shop sa loob. Napansin niyang hindi mapakali ang kaibigan. Bakit parang hindi ka mapakali? May problema ka ba? Tessa, tama ka. May gumugulo sa isip ko. Ano yon? May tutulong ba ako? Biglang nagliwanag ang mukha ng kaibigan. Oo, hihingin kong tulong mo at tanging ikaw lang ang makakatulong sa akin. Anong maitutulong ko? May trip ako sa Europe, 2 weeks ako doon. Kaso may business partner ng daddy ko na pinapaasikaso sa akin. Kailangang mai-close kong deal. Nasa Amerika si daddy. Nananatiling nakamasid siya sa kaibigan. Pwede bang ikaw mag-asikaso? Naku Sandra, anong alam ko sa negosyo? Sus, matalino ka. Saka may sekretary na tutulong at maghahanda sa lahat ng kailangan mo. Kakausapin mo lang at gagamitin ang ganda mo. Kunwari ako ikaw. Bes, nakikita mo bang itsura ko? Mukha akong basahan kapag katabi kita. Huwag kang mag-alala. Naipamili na kita ng lahat ng gamit mo. May mag-aalaga na din kay Eden. At may 1-year supply na gatas at gamit si Eden. Wow, Bes. Planado na ha. Mukhang pagpayag ko na lang ang kulang. Oo, ganun na nga. Please, baka hindi ba ako sa'yo? Napakabait ng kaibigan niya. Ito ang kanyang sandigan sa panahon na kahit pamilya niya hindi maasahan. Dumating ang araw ng pagkikita nila ni Michael Reyes, ang half Espanyol at half Filipino na ka-business deal ng daddy ni Sandra. Madali lang sa kanyang magpanggap, bukod sa natural na galing niya sa acting, ay gusto din niya na taka siya ng totoong siya. Ang bahagi ng pagkatao niya na hindi masaya. Walang magsasabing ang babae ngayon na si Tessa ay iisa. Nadatnan na niya ang lalaking nakaupo na sa naka-reserve nilang table. Medyo kabado siya pero kailangan niyang pagbutihin ang ipinapagawa ng kaibigan. Gwapong lalaki at bata pa pala. Sa tansya niya ay mas matanda lang sa kanya ng 10 taon. Magalang ito at magaling pa rin na magtagalog kahit na nakatira ito sa Singapore. Nakangiti pa siya nang mapadakon tingin niya sa pamilyar na mukha. Parang gusto niyang kainin siya ng lupa ng mga sandaling yun. Si Sir Adrian, nasa kabilang table lang at matalimang tingin sa kanya. Parang hihimatayin si Tessa na makitang papalapis si Adrian sa table nila ni Michael. Bakit kailangan magkita pa sila ulit? Sinunggaban nitong kanyang braso kaya napatayo siya mula sa kinuupuan. Dito lang pala kita makikita. Mabagsik ang anyo nito. Agad na tumayo si Michael. Hey, inawat niya to. Don't worry, he's my friend. Saglit lang at kakausapin ko siya. Just give me 5 minutes. Tumango naman ang lalaki, siyang humila kay Adrian. Dinala niya ito sa dulo ng exit sa likod ng restaurant upang kausapin. Ano problema mo? Asik niya, kailangan hindi niya ipakita ang takot na nararamdaman. Matagal na kitang hinahanap. Kahit investigador, walang makitang bakas mo. Halos nakadikit ang lalaki sa kanya. Nalanghap niyang mabangong hininga nito. At bakit mo ko hinahanap? Matapang niyang sagot. Para pagbayarin ka sa malaking kasalanan mo sa akin. Umikot ang mga mata niya. Matindi ang naging kabayaran ng ginawa niyang pagkakamali. Wala itong alam at wala siyang balak ipaalam dito na may anak sila. Pag mo kong iirapan, o hindi dahil sa'yo, hindi kami maghihiwalay ni Hazel. Humigpit ang hawak nito sa pulsuhan niya. Anak ng Tokwa, hindi pa pala to nakaka-move on kahit na 3 taon nang nakakalipas. Matindi din tong magmahal. Binawi niyang kamay. Alam mo, kahit na walang nangyari sa ating dalawa, hindi pa rin kayo magkakatuluyan ni Hazel. Hindi ka niya mahal. Nagbubulag-bulagan ka sa katotohanan. Huli na para bawiin ang sinabi, dinakma nitong kanyang leeg. Ikaw ang may kasalanan kung bakit nakawala siya sa relasyon namin. Mas lalong humigpit ang hawak ni Adrian. Binitawan lamang siya nito na may daang customer. Naubo siya, mga hakbang siya palayo nang hinabol siya nito. Saan ka pupunta? Pwede ba, huwag mo kong abalahin, may kausap ako. Sinulya pa nitong lalaki sa mesa at malisyosong ngumiti. Bagong biktima? Wala kang pakialam. Humarang to sa daraanan niya. Hindi ko hahayaan na may masira ka ulit na relasyon. Laking gulat niya nang buhatin siya nito na parang isang sakong bigas. Nilagay siya nito sa balikat at walang tao sa labas ng restaurant. Naalarma siya. Kailangan niya makabalik. Baka mapornada ang contract na dapat pirmahan ng kasosyo ng daddy ni Sandra. Pinagsasuntok niya ito sa balikat. Bitawan mo ko. Binaba siya nito sa parking area. Saan siya dadalahin ng lalaki? Sa pilitan siyang ipinasok sa kotse. Saan mo ko dadalahin? Kidnapping to. Wala yan kumpara sa paninira mo sa buhay ko. Pinipilit niyang kumalma. Kailangang makabalik siya sa restaurant at baka hinahanap na siya ni Michael. Look, pasensya ka na kung nagkahiwalay kayo ni Hazel.
Kalimutan mo nang nangyari. Kalimutan? Never. Magbabayad ka. Magkano? Babayaran ko kung magkano kailangan mo. Mariosep, ang lakas na loob niya na maghamon ng presyo. Wala nga siyang savings sa bangko. Namamasukan lamang siyang tindera sa flower shop. Hindi ko kailangan ng perang galing sa lalaki mo. Anitong tinitigan ng suot niya. Mula ulo hanggang paa, lahat ng suot at gamit niya ay mamahalin na binili na kaibigan para magamit niya. So pinapagawa nito. So, trabaho mo pala talagang maghanap ng mayamang lalaki para sa kapritsyo mo. Alam mong ikaw ang nakauna sa akin. Hindi niya na mapigil ang panggigil sa lalaki. Oo, ako ang nakauna. Ang tanong, sinong pangalawa, pangatlo, pang-apat at pang-lima? Gusto niya na sana itong sampaling ngunit pinigil niya ang sarili. Okay lang na masamang tingin ito sa kanya, dapat itong lumayo. Hindi nito dapat malaman na nagbunga ang nangyari sa kanila. Kailangan kong bumalik, please lang. Walang patutunguhan ang usapan natin. May kumakatok sa bintana ng kotse ni Adrian. Namukhaan niya ito, ang security ni Sandra na si Eric. Sir, bunga nito. Eric, kanina niyo pa ba ako hinahanap? Agad niyang bati, mabilis niyang binuksan ang pinto ng kotse. Walang nagawa si Adrian, may kasunod na 3 lalaki pa si Eric. May security team nga pala si Sandra. Mabuti na lamang at napansin siya ng mga ito. Bumalik siya sa table. I'm sorry, may inayos lang ako sa kaibigan ko, aniya kay Michael. No worries, basta kasing ganda mo. I'm very much willing to wait. Palabirong lalaki at magaan kausap. Kaso tumanggi ito ng pag-usapan ng tungkol sa kontrata. Mamasyal daw muna sila. Gusto nitong maglibot sa bayan nila. Mariosep. Mukhang matatagalan ang pagpapanggap niya. Hindi siya mapakali at baka nasa paligid lang si Adrian. Mabuti na lamang at tinatid siya ng security ni Sandra sa pinagamit nitong apartment sa isang building sa kanya. Sana ay wag na silang magkita ng lalaki. Natatakot siya dito at mukhang galit pa rin ito dahil siya nangyari. Lumabas si Tessa saglit at nagpunta sa malapit na supermarket. Paubos na palang vitamins ni Eden. Kumuha lamang siya sa wallet ng 500. Kinita niyang pera sa flower shop na pinapasukan. Humahabol ang anak kaya sinama niya na. Walking distance lang kaya nilakad lamang niya ang butika. Nakapambahay nga lamang siya. Bagong paligong anak at maayos ang bihis nito kaya mukha siyang yaya. Hindi na din niya pinagkaabalahan na suklayin ang buhok. Nakawig siya kaninang na magpunta sa restaurant. Nagkabuhol-buhol ng kanyang buhok. Madaming tao sa supermarket dahil may bagyong padating bukas. Kaya naman nagpapanik buying ang mga tao. Nagmamadali siya at kinuha ang mga vitamins at pumila sa kasamang anak. Mabuti na lamang at madaming stocks ng pagkain sa apartment na iniwan ni Sandra. Siya nang nasa harap ng counter. Na-punch ng gamot na binili, kinuha niyang pera sa bulsa. Ngunit wala ang pera. Shit, nawala o naiwan ba niyang 500? Naiinip na ang nasa likod. Nang biglang may nagabot ng bayad mula sa likuran niya. Nihiya siyang bigla sa may mabuting kalooban na tumulong sa kanya. Humarap siya para magpasalamat at tumigil ang mundo niya. Nang makilala ang taong nagbayad ng vitamins ng anak, muntik na siyang atakihin sa puso. Tatay! Tawag ni Eden sa lalaking nasa harapan nila. Ang lalaking nagbayad ng vitamins ay si Adrian. Nagulat din si Sir Adrian pagkakita kay Tessa matapos ang 3 taon dito sa bayan ng Santa Ana. Tessa, ikaw ba yan? Tumango lamang siya tinawat ang anak na si Eden sa pag-abot sa kamay ng lalaki. Hindi gumagana ang utak niya. Tila napatiran siya ng ugat sa ulo. Tatay! Anang bata na nakangiti. Napatitig ang binata sa karga niyang paslit na nagpipilit na sumama dito. Gumanti ito ng ngiti. Anak mo? Tango ulit ang tugon niya. Sorry po, tatay ang tawag niya sa lahat ng lalaki. Ani ang ipit ang boses. Para siyang nasapian ng duwende. Anak ng tokwa, nanginginig pati ang labi niya. Hindi niya inasahan na posibleng magkitang mag-ama. Next po, singit ng masungit na cashier. Sir Adrian, babayaran ko po ang gamot. Saglit lang po't kukunhanin ko sa bahay. Ipitulit ang boses niya kahit na ayaw niya makita ulit ito ay kailangan niyang ibalik ang perang ibinayad nito. Hindi na. Okay lang, huwag mo nang ibalik. Tumango na lamang siya, mas mainam na hindi na niya ito ulit makita. Maraming salamat po, sir. Kayo na po. Malambing ang boses ng babaeng kahera kay Adrian. Nakakita siya ng pagkakataon para makalayo. Halos patakbo siyang lumabas ng supermarket habang kargang anak. Tessa! Narinig niyang habol ng lalaki. Napapikit siya, nanigas ang kanyang katawan. Hindi naman siguro ito napansin na kamukha nitong mata ng bata.
Siya naman kasi ang mas kahawig ni Eden. Saka hindi naman ito alam na siya si Salome. Ang daming gumugulo sa utak niya. Basta ang hangarin niya ng sandaling yon ay makalayo silang mag-ina. Nakalapit ang lalaki at inabot ang gamot sa kanya na sa sobrang kalituhan ay naiwan pala niya. Nagpasalamat siya at tumalikod na. Salamat sa malaking ambag sa kanilang anak. At least may ambag itong isang bote ng vitamins. Hinihingal pa rin siya nang makarating ng apartment. Nasa dulong pinto na naman sila. Nagtataka siya sa anak kung bakit nakilala nito si Adrian. Isang beses lang naman niyang pinakita ang picture ni Adrian nang umiiyak ito dahil gusto daw mag-drawing ng isang pamilya. Ang larawang pinakita niya ay kuha ng ikakasal sana nito kay Ma'am Hazel. Napakagwapo kasi nito sa suot na tuxedo kaya lihim niyang kinunan. Nakalimutan niya na magaling magmemorya ang anak. Kabisado na nga nito ang lahat ng alphabet, numbers, kulay at shapes. Nung 2 taong gulang pa lamang ito, hindi niya inasa na magkikitang mag-ama. Aiden, hindi mo tatay ang lalaki kanina, sabi niya sa anak. Si tatay? Hindi anak, kamukha niya lang. Hindi ba sabi ko nasa malayong tatay mo? Kailan uwi tatay? Hindi ko pa alam, pero love ka niya. At love na love kita. Hinalikan niya sa pisngi ang anak, nahabag siya sa anak. Kapag malaki na ito, ay ipapaliwanag niya ang totoong sitwasyon. 2 beses nag-cruise ang landas nila ni Adrian ngayong araw. Siguro naman hindi na mauulit. Hindi man masagana ay naging payapa ang buhay nila ng anak. At ayaw niyang pati ang katahimikan ay mawala din sa kanya. Iyon na lamang ang meron siya. Ang anak na si Aiden ang nagsisilbing dahilan upang maging masaya siya. Galing si Adrian sa bibilihing malaking lote ng lupa. Ngayon lang available ang may-ari, kaya kahit na umuulan ay sumugod siya. Nakipark lamang siya sa malapit na parking lot. Napansin niyang batang naglalaro't naliligo sa ulan. Nakatapat ang ulo nito sa tumutulong tubig mula sa alulod. Tumatalon-talon pa ito sa naipong tubig. Nagulat siya nang kumaway ito. Tatay! Nakilala niya ang paslit, ang batang kasama ni Tessa kahapon. Kinawayan din niya ito. Isasara na sana niyang payong ng dala upang pumasok sa kotse. Napalinga siya. Bakit nag-iisang bata sa labas? Napalapit siya dito. Sinalubong siya ng bata. Niyapos nitong mga paa niya. Napatitig siya sa cute na mukha ng bata. Umupo siya upang maging kapantay ito. Anong pangalan mo? Aiden. Parehas pala tayo ng umpisa ng letter. Adrian naman ang pangalan ko. Maluwang ang ngiti ng paslit na nakatunghay sa kanya. Nasaan ang nanay mo? Bahay? Sabay turo nito sa nakahilarang mga bahay na tila apartment. Bakit ka nasa labas? Delikado dito. Tatay? Hindi mo ko tatay. Umiling ang bata, tinuro siya. Tatay! Nahabag siya sa bata. Nasaan kayang asawa ni Tessa? Madami talagang irresponsabling tao. Nakaramdam siya ng pagkasuklam sa ama ng bata at inis sa kapabayaan ni Tessa. May pagkaslow talagang babaeng yun. Hinila siya ng bata. Napasama naman siya. Laro tayo! Hinubad niya ang jacket at sinara ang payong. Lumalakas ang ulan. Sasamahan niyang maligo sa ulan ng paslit. Matagal na rin siyang hindi nakakapaligo sa ulan. Kinargan niyang bata at tinaas ito sa hangin. Tuwang-tuwa ito at pati siya. Naghabulan sila. Kunwari hindi niya maabutan ng bata. Ang lakas ng tili nito. Napakasaya talaga na maging bata. Walang iniintinding problema at responsibilidad. At higit sa lahat, napakadaling sumaya kapag walang muwang sa mundo. Malakas ang ulan kaya hindi natuloy ang pamamasyal nila ni Michael. Nasa bahay siya ngayon. Naisipan niya magluto. Nagpaalam na lalabas na muna ang kinuhang yaya ni Sandra. May bibilihin lang daw. Pinayagan niya itotal ay naglalaro naman si Eden sa kwarto. Ang dami ding biniling laruan ni Sandra para sa inaanak. Excited siyang magluto ng spaghetti. Nakita niyang kompletong ingredients sa stocks ni Sandra. Maluluto ng sauce nang mapatingin siya sa anak. At wala ito sa pinag-iwanan niya. Nilibot niyang buong apartment, ngunit wala ito. Nakasara naman ang mga bintana. Nakalabas si Aiden. Tumigil sa pagtibok ang puso niya na hindi makitang anak. Lumabas siya ng apartment at humahangos na patakbo. Hindi niya na inindang lakas ng ulan. Baka mapahamak si Aiden. Hindi niya mapapatawad ang sarili kapag may nangyaring hindi maganda dito. Nadinig niya ang hagikik ng anak at muntik na siyang tumimbuwang na makitang karga ni Adrian si Aiden. Hindi niya alam kung bakit naiiyak siya na makitang magkasamang mag-ama. Mali ba ang ilihim niya ang katotohanan? Ano kayang gagawin ni Tessa ngayon kahit na anong gawin ay takas niya?
sa katotohanan ng tadhana na ang gumagawa ng paraan para paglapitin ang landas nila ni Adrian at ng anak nila. At hanggang kailan kaya niya may tatago kay Adrian na siya ang babaeng kinasusuklaman ni Adrian? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.